mga boss, ayan, so for today's video natin, eto, meron tayo dito ang Barako 175 na daladala dito sa atin sa shop. So ayan, batak itong dinala dito. Ayan, makikita nyo, ayan ay kargahan ng baka mga boss. So ayaw humatak. So ito ay sabi ng customer na may-ari ay patatlong beses na niya itong napapalitan ng clutch lining. Okay, so upon interview natin kay Bossing, una natin na nung nakailang taon yung kanyang unang lining. So bali sabi niya halos nakatatlong taon yung kanyang unang lining. Then pagkatapos noon, nung magawa, ayun, lagi na lang may problema yung kanyang lining. So patatlong beses na niya nagpapalit na halos buwan lang yung pagitan. At ayun niya, sabi ko ay kaya dito nila dinala ay may nakapagturo nga na dito na ipagawa yung kanyang unit. Okay. So nabuksan na naman natin yung kanyang unit mga bossing. So napalitan na natin na clutch lining. So hindi ko na binidyo kasi marami naman tayong video ng pagbubukas at pagpapalit ng lining. Okay, so pag-usapan na lang natin mga bossing ay yung kung bakit nga ba palaging nasisira ang kanyang clutch lining. Okay, so ito, papakita ko sa inyo mga bossing kung nasaan yung kanyang tinanggal na lining. So ito yung tinanggal natin na lining mga boss. Ito yung ating pinagpalitan. Ayan. So kung mapapansin nyo mga bossing, ang ating lining talaga namang sunog na sunog. Ayan. So meron pang isa dito, talagang malma yung inabot dahil ayan, talagang ubos na ubos. Ayan, nakikita nyo, ayan o, yan lang. Ito na lang yung halos buo na nakita natin dito sa unit na ito. So bali ang ginawa kasi dito nung unang gumawa ay ginawa niyang 6. So 2, bali ito dalawa 2, 4, 5. Tapos meron pang isa, ito nga yun yung naubos. So ang ginawa ay ginawang 6. So ganun lang din ang ginagawa nung unang gumawa. Kaya ganun lang din yung naging sistema. So hindi siya tumatagal. So akala ng customer natin, so natural lang kasi sobrang bigat kasi no kanya kinakarga. Pero dahil sabi ko nga sa kanya, kung nakatatlong taon yung standard mo, gamit mo yung the same unit, same ng kanyang sidecar at paggamit ng unit, so bakit hindi pa standard na lang yung gamitin at yung original? Ganong nakita naman natin na ayun nga, wala naman tangos yung kanya clutch sub. Okay, so ang ginawa natin ayun, ito susubukan natin kung makakailang buwan sa kanya. Kasi pero dito sa nakita naman natin, pangita na talaga na hindi talaga tatagal yung kanyang lining. Okay, so unang-una hindi na original yung kanyang clutch lining. Ang padalawa modification pa. So ganitong modification, yung 5 gagawin mo 6, pwede mo lang gawin kapag pang ano mo lang, pang service mo lang, yung gusto mo lang medyo lumakas-lakas na konti yung hatak, ganyan. Pero pagka mga gantong kargahan, yung mga pan daily, yung mga pang hindi siya advisable mga boss. So mas maganda pa rin yung standard na lang yung gagamitin nyo. Mas makakatipid kayo at hindi kayo maaabala ng ganito. Okay, so gaya nito, 3 beses lang nagpapalit-palit ng lining, same problem at same ng process ng paggagawa. So ayan, okay, pwede. So ang may advice ko sa inyo, kung gagamit kayo ng ganitong sistema, gagawin nyo 6, pwede naman. Kaso nga lang, eto lalong hindi po pwede kasi ayan, kung mapapasin nyo, yung tabas ng kanyang lining napakagaspang. Ayan o. Okay lang sana kung yan ay makinis na gaya ng clutch plate na medyo malinis. Makinis siya mga boss, magkabila siyang malinis. At hindi siya dapat nakaganito. Ayan. Nung buksan natin itong mga boss, magkatagop yung dalawang parehas na plate. So plate ito, plate din itong kabila. Ayan. So magkatagop siyang ganyan. So hindi siya advisable. Okay sana kung gagawa kayo ng ganyan, plate ito, tapos plate din ito, lagyan nyo ng isang lining sa gitna. Ayan. So ayan, pwede pa yon yung ganyan sistema. Pero wag mangyayari na magkakaroon ng plate to plate. Okay, so sa 5, so diba 5 naman yung ating
lining na original. So kung dadagdagan nyo ng isang lining, ayan, halimbawa, ito, 5 na to mga boss. Ayan, halimbawa, 5 yan. Yan yung original, nakaset up sa inyong clutch hub. So, dadagdag kayo ng isa lang yung tatabasan nyo. Isa lang. Kasi, ilalagay nyo lang yan dyan sa ibabaw. Diba? So, yun lang yung po pwede nyo gawin. Dun sa, hindi gaya ng ganitong pinagsama yung dalawa na magkapatong. Okay. So, idadagdag ko lang mga bossing kung sakali pong gagawa kayo ng ganitong strategy sa inyong mga unit na kahit anong unit, pwede naman. So, ito po ay ginagawa lang kapag yung ang inyong clutch hub ay tangos na. So, ang nangyayari para lang mapunan yung kapal ng clutch hub ay dinadagdagan ng lining. So, para humakab pa yung inyong lining doon sa inyong clutch hub. Pero kung standard, gamit nyo ang gaya nito pang hanap buhay, ayan. So, kung may budget, mas maganda, palitan na lang para mas makatipid at hindi lalong magagastusan. Pero ayun nga, sabi nga ni Bossing kung ano daw yung pinakamaganda at pinakamatibay na paraan para hindi na siya magpapalit-palit ng lining. Okay? So, ang ko dyan is original po ang gamitin natin. Okay? So, medyo may kamahalan po yung ating original. Nasa mga around lang ito. 1,000 plus. Okay? So, yung original na ito. Pero compare mo naman dun sa local na nakamura ka nga, pero kung ang aabuti naman ay ilang buwan lang din, so di ba halos ganun lang din yung aabuti mo, magdodoble ka pa ng labor. So ang pagkaganitong mga kargahan, yung mga persado ang inyong mga unit, ayan, so mas advisable ko original po yung inyong gamitin, less hassle at less gastos pa po ang inyong may experience compare dito sa unit na to na yun nga, sabi ko nga 3 beses na nagpalit. So di ba, napaka-expensive, napaka-mahal nun kasi magpapalit yan ng lining, gasket, langis, labor. So kung pwede mo na may paggawa, natural po ang lining natin ay nauubos. Kahit original po yan, nauubos po talaga yan. Syempre ginagamit at depende sa driving habit ng driver. Okay? So yun lang mga bossing, nawa po ay may natutunan po kayo sa aking video ginawa sa ating tutorial.